Hello! Magandang gabi po muli sa ating lahat. Muli po tayong nagbabalik at muli tayong magbabahagi sa inyo ng video dito sa ating channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, paki-click lang ang subscription button. Isama mo na rin po yung notification bell para updated ka sa mga video na ina-upload sa channel na ito. Isang article ito na nabasa ko. Itong gumawa ng article na ito ay isang cardinal at ito nung time na nagki-create pa ako ng mga video na patungkol sa mga homily doon sa isa nating channel ay isa ito sa kinukuha natin ng content at nung panahon na yun ay bishop pa siya at talagang humahanga din ako sa pari na ito, sa cardinal na ito na kung saan ay talagang magaganda ang kanyang mga homily o yung kanyang mga pananalita nito na ginagawa. Mayroon nabasa ko yung kanyang pahayag dito sa ginawa niyang article at talagang ako ay naniniwala ako sa kanyang mga sinasabi na at umaayon ako dun sa kanyang sinasabi. Ika nga. Dahil itong ating ibabahagi sa inyo ay tungkol ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagkakaroon ngayon ng paglilitis kaugnay sa EJK o yung war on drugs na nangyari dito sa ating bansa. At kahit sabihin natin na isa tayo sa humahanga sa dating Pangulo at talagang sinubaybayan din natin yung kanyang mga ginawa na talagang nung araw ay nagiging mga content din natin ang kanyang mga pahayag kasi nga sabi ko nga lagi sa inyo, wala tayong kinakampihan o kundi hinahangaan natin ang kanilang liderato kung paano nila patakbuhin o ano, pero yung pagdating sa sinasabing patayan na dahil sa yun nga yung akusasyon sa kanya na mga patayan na nangyari dahil sa war on drugs, hindi tayo kumakampi doon dahil kahit papano naniniwala pa rin tayo na dapat may mga due process yan at ang Panginoon lang ang pwedeng bumawi ng ating buhay at hindi sa mga kamay natin na gaya niyan na yung inaakusa sa dating Pangulo at hanggang ngayon ay wala pa naman na wala pa namang napapatunayan kasi nga nililitis pa lang, pero ganun ang akusasyon sa kanya. So kung ano man po ang resulta niya na irerespeto po natin at pero itong content na to napakaganda po kasi ng nilalaman nito yung sinasabi dito ni dating bishop na ngayon ay cardinal na si Pablo, ano ba yung pangalan nito? May isa pang alias to na madalas ko nating binabanggit sa mga ginagawa niyang homily. Si Pablo Virgilio David. At may tawag pa sa kanya, Kaambo. Ayun, si Kaambo ito So, Father Ambo. Basahin natin yung kanyang napakaganda ng kanyang mensahe dito. Ang title ng kanyang ito. Ang title nito, Hustisya, Pag-alala at Pagbabalik Loob. So, may English version siya sa ibaba, pero yung Tagalog na lang ang basahin natin. Sinusubaybayan ko ang kasalukuyang nagaganap ng mga pagdinig sa International Criminal Court. May isang kapwa Pilipinong matagal nang nanirahan sa Netherlands na nagsabi na tama lang daw ang nangyari noon, na naging mas ligtas daw ang bansa dahil sa kampanya laban sa droga. O di ba? Yung pananaw nitong tao. Nung araw ganun din ang ko Pero siyempre ako naging din ako na
nagsilbi rin ako sa simbahan, kaya't alam ko na mali talaga yun, na yung nangyaring mga patayan na yan, kung totoo man yun. So marami na tayong nakarinig ng ganitong paniniwala, marami rin ang naniwala, pero ibig ko lang magtanong ng mahinahon pero tapat, anong halaga at kaninong buhay ang kapalit? O di ba? Sa aming diocese, nakaharap ko ang daan-daang pamilya ng mga biktima. Nakita ko ang mga inang walang perang may pambili ng kabaong para sa kanilang anak. May mga pamilyang pinahaba pa ang lamay ng 2 o 3 linggo para lang makalikom ng pera mula sa tong nasugan para mailibing ang kanilang mahal sa buhay. So yung pinapaliwanag dito ni Cardinal Pablo David ay tungkol dun sa mga patayan na nangyari nung panahon ng Dragon Wars, na kung saan nga yung mga namatayan ay siyempre namumblema sila kung paano nila maipalibing yung mga labi ng kanilang mga kamag-anak na namatay sa pangyayaring yun. Noong mga panahong yun, kumita ng malaki ang mga punerarya. Bukod sa mahal na bayad sa serbisyo, may dagdag pang bayad para sa autopsy. May mga bangkay na hindi agad nakukuha dahil walang pambayad ang pamilya. Ang ilan ay napupunta na lang sa mga medical schools para gamitin sa pag-aaral ng anatomiya. Sinubukan naming tumulong sa pamamagitan ng Caritas Funeral Service. 5,000 lang para sa kabaong, embalming at libingan, pero hindi namin kayang tapatan ang mga puneraryang naniningil ng 40,000 o higit pa. May mga balita pa na may mga komisyon ng ilang pulis kapag sa kanila dinala ang bangkay. So talagang yung time na yun na siyempre patayan dito, patayan doon. So sabi nga ni Cardinal David, kumikita ang mga punerarya nung time na yun. Dahil nga sa mga pangyayari, dahil sabi kasi nga nila, marami daw talagang namatay nung time na yun. Pero parang, saan ko ba narinig yun? Nung 75 lang yata Pero hindi ko eksaktong kung ilan talaga ang casualty nung time ng panahon ng war on drugs na yun. So ituloy natin yung pagbabasa dito sa May mga autopsy report na nagsasabing cardiac arrest ang sanhi ng kamatayan, pero nang suriin ng forensic expert na si Dr. Raquel Fortun ang ilang bangkay, malinaw na may tama ng bala mula sa malapitan. Narinig ko ang mga kwento ng mga kaanak ng mga taong pinaslang, walang paglilitis, walang depensa, ni hindi man lang nabigyan ng pagkakataong magsalita. So yun nga ang isang dahilan na sabi nga nila ay walang due process na nangyari, kaya't marami talagang buhay daw noon na kinitil na basta-basta na lang. At yun ngayon ang inaakusa sa dating Pangulong Duterte. Kaya't itong pangyayari na yun ay talagang ito ang dahilan kung bakit hinuli si dating Pangulong Duterte ng ICC at ngayon ay inililitis o inaano kaya siya ngayon nagkakaroon ng paglilitis doon sa Netherlands. Sabihin na nating may ilan sa kanila ang totoong sangkot sa droga, pero kailan naging parusa ng kamatayan ang katapat ng hinala? Kasi yun nga kasi sabi nga nila yung mga pinatay na yun ay parang yung narinig nyo yung di ba, yung may listahan yun At kapag nandun yung pangalan mo, so may posibilidad na isa ka sa target. Yun ang pagkakalam ko noon. At yun nga, yung drug watch list na sinasabi, di ba?
So, ang hindi ko alam kung paano nila bine-verify yung tao o talagang bago nila husgahan ng ganun. Kasi marami kasing marami akong narinig na noon na parang yung mga asset lang daw ang nagturo, kapag tinuro ng asset hinuhusgahan na. So, hindi ko alam kung ano ang eksaktong pangyayari dahil una-una nga naririnig lang natin nun yun sa balita dahil nasa ibang bansa pa tayo ng mga time na yun. So, tuloy natin ang pagbabasa. Pero kailan naging parusa ng kamatayan ang katapat na hinala? Kailan napalitan ng drug watch list ang due process? Kailan nagkaroon ng kapangyarihan ang estado na pumatay ng walang hatol ng hukuman? At ang pinakamasakit na tanong, kahit totoong ang nakararami ay tumahimik dahil takot, marami rin ang sumang-ayon sa ganitong kalakaran. Bakit? So, yun nga, kasi nga nakita nga natin na talagang naramdaman daw ng tao yung paligid na parang naging peaceful nung time na yun. Dahil siyempre, yung mga pag-alagala siguro sa gabi ay bihira na. At naramdaman daw ng mga tao yun, yung ganong sitwasyon na siyempre siguro, kaya ganon nga, takot ng mga taong lumabas eh. So, yun ang naging dahilan at sinasabi nga dito parang yung iba ay talagang suportado pa yung ginawang yun ng dating Pangulo kung yun ay totoo, di ba? So wala pang final na resulta talaga kung ano nga talaga dahil siyempre tayo naman ay nagbabahagi lang dito at wala pa naman talagang final na deklarasyon na ang Pangulong Duterte ay guilty sa mga ginawa na yun. So tuloy natin ang pagbabasa rito. Kahit totoong ang nakarami ay tumahimik dahil takot, marami rin ang sumang-ayon sa ganitong kalakaran. Bakit? Nagiging matapang ang isang gobyerno kapag alam nitong suportado ito ng marami. Pero ang popularidad ay hindi kailanman dahilan para gawing tama ang mali. Ang pagpatay ng walang due process ay hindi hustisya. Hindi ito solusyon, hindi ito protection. Ito ay karahasan. So, alam naman natin talagang ang pagpatay ay hindi yan tamang gawain kung siyempre kung ang bansa natin ay merong batas ng anong tawag na dyan, yung death penalty, kailangan pa rin yun, may due process pa rin yun, siyempre. Ito ay karahasan at ang karahasan kapag tinanggap ng lipunan, hindi lang biktima ang sinisira, kundi ang kaluluwa ng buong bayan. Hindi lang ang nangyari ang masakit, kundi ang kung gaano kadali na tinanggap ito ng marami. Pero hindi ako nagsusulat para manghusga. Nagsusulat ako dahil may pag-asa pa. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli para magbago ang puso. Hindi pa huli para makinig sa mga biktima. Hindi pa huli para aminin na ang pananahimik o pagsang-ayon ay may epekto rin. Sinasabi sa atin ng kasulatan na ang ating mga desisyon ay may epekto hindi lang sa atin, kundi sa mga susunod na henerasyon. Pero mas mahalaga, pinapaalala rin ito na ang Diyos ay maawain at tinatawag niya tayo hindi lang sa hustisya kundi sa pagbabalik loob. Dalangin ko na sa pakikinig natin sa mga kwento ng mga biktima, unti-unting lumambot ang mga puso na ang mga dating sumang-ayon ay na magsimulang magtanong, na ang mga tumanggi ay magsimulang makakita, na ang mga nanahimik ay magsimulang magsalita. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa katotohanan, dahil ang bayang ayaw umalala ay hindi gagaling, at ang bayang ayaw humarap sa katotohanan ay hindi magkakaroon ng matibay na kinabukasan. Maaari nating unawain ang ilan na nanahimik, yung naniwala na ang mga biktima ay nanlaban di umano, na ang pulis ay napilitan lamang na ipagtanggol ang sariling buhay. Pero ngayon, huwag na tayong matakot. Itanong ang mga hindi natin natanong noon. Ano ba talaga ang nangyari at higit sa lahat, anong klaseng bayan ba ang ibig nating maging?
So yun, natapos din nating ibahagi yung article na ito na isinulat ni Cardinal Pablo David. So yun lamang po, at kung nais nyo pong magbigay ng inyong opinion, reaction na may kaugnayan dito sa ating ibinahagi, bukas po ang itong ating channel, at pwede nyo pong i-comment dyan sa comment section down below. Maraming salamat, mabuhay po kayo, God bless po sa ating lahat.